Isang batang lalaki na hindi pamilyar sa kanya ang tumawag ng kanyang pangalan. Para po kay Maam Ara. Napatigil si Ara sa pagpupunas ng mesa. Hawak ng bata ang isang maliit na papel na maingat na nakatupi. Hindi ito sober. Hindi ito sulat. Isa itong panyo. Isang paper napkin. May kung anong kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Sino nang nagpapabigay? Tanong niya, pero umiling lang ang bata at mabilis nang tumakbo palayo, na para bang may humahabol dito. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng kusina ni Aling Tess, hawak ang tila napakasimpleng piraso ng papel. Ngunit para sa kanya, ito ang lahat. Dahil alam niya kung kanino galing. Siya. Dinala niya ang paper napkin sa likod ng kusina, sa isang maliit na espasyo kung saan walang makakakita sa kanya. Doon, sa ilalim ng isang lumang estante, mayroon siyang isang maliit at kupas na kahon ng biskwit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang kanyang kayamanan. Isang koleksyon ng mga nakatuping paper napkin, bawat isa ay may guhit. Isang munting araw na nakangiti. Isang tasa ng kape na may usok na hugis puso. Isang pusa na nag-iinat. Mga simpleng bagay na nagbibigay kulay sa kanyang mga ordinaryong araw. Ito ang kanilang mga pag-uusap. Mga kwentong hindi kailangan ng salita. Naalala niya ang unang araw na umupo ito sa paborito niyang mesa sa may bintana. Isang lalaking tahimik, may malalalim na mga mata na tila may itinatagong lungkot. Hindi ito nagsasalita. Itinuturo lang nito ang gusto sa menu. Sa unang linggo, akala niya ay pipi ito. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtitig, na para bang marami siyang gustong sabihin pero pinipili na lang na itago. Isang araw, pag-angat niya ng pinagkainan nito, may nakita siyang guhit sa ibabaw ng napkin. Isang bulaklak. Simple, pero perpekto ang bawat linya. Sa ilalim nito, may dalawang salita, "Salamat, Ara." Doon nagsimula ang lahat. Araw-araw, pagkatapos nitong kumain ng kanyang karaniwang order, isang tasa ng matapang na kape barako at 2 piraso ng pandesal, ay iiwanan itong guhit sa napkin. Isang munting regalo. Isang lihim na pag-uusap sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung saan ito nakatira. Ang alam lang niya, sa loob ng isang oras na iyon araw-araw, ang mundo niya ay tumitigil. Pinapanood niya ito mula sa malayo habang dahan-dahan nitong iginuguhit ang kanilang kwento para sa araw na iyon. Minsan, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para maramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Umiti ito, isang ngiting hindi umabot sa labi, pero kitang-kita sa kanyang mga mata. At para kay Ara, sapat na iyon. "Ara! Bilisan mo na dyan, dumarami na ang customer," sigaw ni Rina, ang kasamahan niyang serbidora at matalik na kaibigan. Napabalik si Ara sa kasalukuyan. Mabilis niyang itinago ang kahon at bumalik sa harap. Ang kundi ay abala na nga. Maingay, magulo, puno ng buhay. Ngunit ang mga mata ni Ara ay nasa iisang lugar lang. Ang mesang bakante sa may bintana. 2 araw na itong bakante. Noong unang araw, inisip niyang baka maisakit lang ito. Noong pangalawang araw, nagsimula na siyang mag-alala. Ngayon, sa 3 araw, pakiramdam niya ay may mali. Isang malaking pagkakamali. "Hinihintay mo na naman ang multo mo," tukso ni Rina habang naglalapag ng mga plato. "Ara, 3 araw na. Baka naman lumipat na ng syudad." "Hindi," mahinang sagot ni Ara, halos pabulong. Babalik siya. Pero habang sinasabi niya iyon, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Ang pagiging positibo niya ay unti-unti nang naubos, pinapalitan ng pamilyar na takot. Ang takot na maiwan. Ang takot na naranasan na niya dati mula sa lalaking nangako sa kanya ng lahat, pero iniwan din siyang mag-isa. At ngayon, hawak niya ang isang piraso ng paper napkin na hindi pa niya binubuksan. Ang huling piraso ng pag-asa. O baka naman ang kumpirmasyon ng kanyang kinakatakutan. Naghintay siya hanggang sa matapos ang rush hour, hanggang sa humupa na ang mga tao. Muli siyang bumalik sa kanyang munting taguan sa likod ng kusina. Umupo siya sa sahig, sumandal sa malamig na pader. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang kabayo. "Buksan mo na."
Dahan-dahan, mas dahan-dahan pa kaysa dati, binuklat niya ang papel. Hindi ito isang masayang araw. Hindi rin ito isang pusong gawa sa usok ng kape. Ang nasa harap niya ay isang guhit ng isang hawla ng ibon. Isang magandang hawla, may mga detalyadong disenyo. Pero ang pinto nito, nakalanghap si Ara. Ang pinto nito ay bukas. At mula rito, may isang ibon na lumilipad palayo, papalabas ng papel. Napakaganda ng guhit. Napakalungkot. At sa ilalim nito, sa pamilyar na sulat kamay, may isang salita lang. Isang salitang bumasag sa kanyang puso sa 1,000 piraso. Paalam. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa. Hindi na niya napigilan. Tahimik siyang umiyak, yakap-yakap ang huling guhit. Ang huling paalam. Ganito lang ba kadali? Pagkatapos ng lahat ng mga ngiti, ng mga tingin, ng mga kwentong hindi sinabi pero naramdaman? Isang paalam sa isang pirasong papel. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang pamilyar na takot ay bumalik, mas malakas, mas malamig. Ang pakiramdam na hindi siya sapat. Na palagi siyang iniiwan. Pero habang tinititigan niya ang guhit sa gitna ng kanyang mga lumabong paningin, may ibang emosyon na nagsimulang mabuo sa ilalim ng kanyang kalungkutan. Isang maliit na kislap ng pagtutol. Bakit? Bakit isang bukas na hawla? Bakit kailangang lumipad palayo? At bakit sa ganitong paraan? Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, pero may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya ito tatanggapin. Hindi siya papayag na ang kanilang kwento ay magtapos sa isang salitang iniwan sa isang paper napkin. Kailangan niyang malaman ang dahilan. Hahanapin niya siya. Kinabukasan, pumasok si Ara sa trabaho na may daladalang isang bigat at isang layunin. Ang bigat ng paalam at ang layunin na bawiin ito. Pinilit niyang humiti sa mga customer. Pinilit niyang gawin ang kanyang mga gawain na parang normal ang lahat. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi pa niya nabubuo. Ara, ano ba? Para kang kaluluwang ligaw dyan, puna ni Rina habang nag-aayos sila ng mga mesa pagkatapos ng tanghalian. Tinitigan siya nito ng may pag-aalala. Huwag mong sabihing yung multo mo pa rin sa may bintana ang iniisip mo. Hindi sumagot si Ara. Kinuha niya ang basahan at mas diniinan ang pagpunas sa mesa kung saan dati umuupo si Marco. Umupo si Rina sa tapat niya, ipinag-krus ang mga braso. Ara, mag-usap nga tayo. Seryoso. Nag-emote ka dyan para sa isang lalaking ni hindi mo alam ang pangalan. Iniwanan ka na nga ng paalam drawing, ano pa bang gusto mong mangyari? Gusto kong malaman kung bakit, mahinang sagot ni Ara, hindi tumitingin kay Rina. Bakit? Baka nagsawa na sa pandesal natin, biro ni Rina, pero hindi natawa si Ara. Okay, sorry. Pero seryoso, Ara. Paano mo siya hahanapin? Anong alam mo sa kanya? Natahimik siya at mahilig mag-drawing sa napkin. Baka isa siyang dayo na umuwi na sa probinsya niya. Tumama ang mga salita ni Rina. Iyon ang katotohanan. Wala siyang alam. Isang malaking kawalan. Isang blankong pader. Napabuntong hininga si Ara. Hindi ko alam, Rina. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan kong subukan. May mali, nararamdaman ko. Umiling si Rina. Hay, naku. Yan na naman ang nararamdaman mo. Ingat ka, baka masaktan ka lang ulit. Tumayo si Rina at iniwan siyang mag-isa. Alam ni Ara na nag-aalala lang ang kaibigan niya, pero hindi nito naiintindihan. Hindi ito basta-basta. Ang mga guhit, ang mga tingin may kahulugan ang mga iyon. Hindi siya maaaring nagkamali. Kinagabihan, pagka-uwi sa kanyang maliit na apartment, inilabas niyang muli ang kahon ng biskwit. Inilatag niya ang lahat ng mga paper napkin sa sahig. Isang dagat ng mga alaala. Tinitigan niya ang mga ito, hindi na bilang isang koleksyon ng matatamis na alaala, kundi bilang mga piraso ng isang puzzle. Saan ako magsisimula? Tinanong niya ang tindera sa kanto. Nako, Hija, hindi ko napapansin. Tinanong niya ang security guard ng kalapit na gusali.
Maraming dumadaan dito, ma'am. Tinanong niya ang halos lahat ng pwede niyang tanungin sa paligid ng kusina. Walang nakakakilala sa kanya. Para nga siyang isang multo. Bumalik siya sa kanyang apartment, pagod at pinanghihinaan ng loob. Baka tama si Rina. Baka hinahabol niya ang isang bagay na wala naman talaga. Umupo siya ulit sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na guhit. Napadako ang tingin niya sa isa sa mga paborito niya, isang detalyadong guhit ng pusa na natutulog sa ilalim ng buwan. Ibang-iba ito sa karaniwang mga guhit. Ang papel na ginamit ay mas makapal, mas magaspang. Hindi ito ang karaniwang paper napkin ng kusina. Bigla siyang may naalala. May mga araw na dala ni Marco ang sarili niyang maliit na sketchpad. Minsan, kapag nagustuhan niya ang guhit, pinuunit niya ito at iniiwan sa kanya. Kinuha niya ang papel. Maingat! Tiningnan niya ito laban sa ilaw. Sa may gilid, sa ibabang bahagi, may isang napakaliit na marka. Isang logo na naka-emboss, halos hindi na makita. Isang letra A na may kasamang pinsel. Isang kislap ng pag-asa. Kinabukasan, sa kanyang day off, nilakasan niya ang kanyang loob. Dala ang papel, nagtanong-tanong siya hanggang sa may isang matandang pintor sa parke na nakakilala sa logo. Ah, yan ba? Sa Arte Fino yan. Tindahan ng mga gamit sa pagpinta. Mahal dyan, Hija. Para lang sa mga seryosong artist. Sinundan ni Ara ang direksyon. Dinala siya nito sa isang tahimik na kalye sa isang mas mayamang bahagi ng lungsod. Ang Arte Fino ay isang maliit na boutique, hindi mukhang ordinaryong tindahan. Ang amoy sa loob ay pinaghalong pintura, kahoy at mamahaling papel. Napalunok si Ara. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanya. Ngumiti si Ara at ipinakita ang hawak na papel. Miss, pasensya na po. Gusto ko lang sanang malaman kung may customer kayo na palaging bumibili ng ganitong klaseng papel. Tiningnan ng saleslady ang logo. Ay, opo. Isa po yan sa mga specialty papers namin. Marami po kaming customer na bumibili niyan. May isa po kasi akong hinahanap, pagpapatuloy ni Ara, medyo nahihiya. Medyo matangkad, tahimik, hindi po nagsasalita. Agad na umiling ang saleslady, ang ngiti ay naging mas propesyonal. Nako, pasensya na po, ma'am. Confidential po ang impormasyon ng aming mga kliyente. Pagkadismaya. Parang isang pader na naman ang kanyang binangga. Sige po, naiintindihan ko, sabi ni Ara, malungkot. Aalis na sana siya nang biglang nagsalita muli ang saleslady, na tila may naalala. Pero alam nyo, ma'am, curious lang po ako, sabi nito, medyo bumaba ang boses. Ang customer na iyon, kung pareho tayo nang iniisip ang estilo niya sa pagguhit, napansin ko minsan sa sketchpad niya para siyang si Anino. Kumunot ang noo ni Ara. Anino? Opo. Yung sikat na pintor ngayon. Yung misteryoso. Walang nakakakilala pero ang mamahal ng mga painting. Sabi nila, henyo daw. Anino? Siya daw. Nagpasalamat si Ara at lumabas ng tindahan. Ang pangalang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Anino? Umupo siya sa pinakamalapit na bangko. Kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang 5 letrang iyon. Anino. Nag-load ang search results. Maraming artikulo, maraming blog posts. Pinindot niya ang unang-unang link, isang feature article mula sa isang sikat na art magazine. Napatakik siya sa kanyang bibig. Ang pamagat ay sumampal sa kanya, ang misteryosong pintor na si Anino, isang henyo o isang takas. At sa ibaba ng pamagat, isang larawan. Hindi larawan ng isang tao, kundi larawan ng isang obra maestra. Isang malaking painting ng isang lungsod na nalulunod sa ulan, ang mga ilaw ay malabo at malungkot. Hindi niya kailangang tingnan ng matagal. Kahit gaano kalaki at kadetalyado ang painting, kahit gaano ito kapropesyonal, kilala niya ang bawat guhit. Kilala niya ang kaluluwa sa likod nito. Ang kalungkutan. Ang pag-iisa. Ang pagnanais na magsalita pero hindi magawa. Ito siya. Ito ang lalaki sa may bintana. Anino. Anino. Ang pangalan ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Ara habang nakaupo siya sa bus,
Hawak ng mahigpit ang kanyang lumang bag, ang artikulo sa kanyang cellphone ay bukas pa rin. Ayon dito, may isang gallery sa Makati na kasalukuyang nag-i-exhibit ng mga piling obra ni Anino. Ito na ang kanyang susunod na hakbang. Pero habang papalapit ang bus sa destinasyon, isang pamilyar na pakiramdam ang nagsimulang kumapit sa kanya. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang. Siya, isang simpleng kusinera, papasok sa isang magarbong art gallery. Para siyang isang maya na susubukang lumipad kasama ng mga agila. Nang bumaba siya sa bus, ang ingay at gulo ng Quezon City ay napalitan ng tahimik at makintab na mga gusali ng Makati. Bawat taong nakakasalubong niya ay tila mayaman, abala at importante. Lalo siyang naliitan sa sarili. Nahanap niya ang gallery. Mula sa labas, mukha itong isang mamahaling kahon na gawa sa salamin at bakal. Huminga siya ng malalim bago itinulak ang mabigat na pintong salamin. Ang unang bumungad sa kanya ay ang malamig na hangin mula sa aircon. Sumunod ang nakakabinging katahimikan. Walang amoy ng sinangag o adobo. Walang tawanan ng mga customer. Ang naririto lang ay ang amoy ng malinis na sahig at ang puting-puti na mga pader na tila walang katapusan. Nahiya si Ara sa kanyang suot na kupas na maong at simpleng t-shirt. Pakiramdam niya, bawat kilos niya ay pinagmamasdan. Nagsimula siyang maglakad, ang mga mata ay maingat na gumagala. Nakasabit sa mga pader ang mga painting. Mga malalaking kanvas na puno ng kulay at emosyon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit mahal ang papel na ginagamit nito. Ibang mundo ito. At pagkatapos nakita niya ito. Sa pinakamalaking pader sa gitna ng gallery, nakasabit ang isang obra na mas malaki pa sa kanya. Ito ang painting na nakita niya sa artikulo. Isang syudad sa ilalim ng ulan. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Mula sa malayo, ito ay isang magandang larawan. Pero habang papalapit siya, nakikita niya ang mga detalye. Ang mga patak ng ulan sa salamin ng bintana ay parang mga luha. Ang mga ilaw ng kotse ay malabo, parang mga alaalang unti-unting nabubura. Ang mga taong may payong ay mga anino lang, walang mukha, nag-iisa sa gitna ng karamihan. Ito ang kalungkutan na nakikita niya sa mga mata ng lalaki sa may bintana. Ngunit dito, sa canvas na ito, hindi na ito isang pahiwatig lang. Isa itong sigaw. Isang sigaw na walang tunog. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Para siyang sinasakal. Ang lahat ng maliliit na guhit sa paper napkin, ang pusong usok, ang nakangiting araw, parang mga pilit na ngiti para lang itago ang napakalaking sakit na ito. Ang lalaking kilala niya ay hindi lang tahimik. Wasak siya. At ngayon, nakikita niya kung gaano kalalim ang mga bitak. Naiintindihan niya. Sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag, naiintindihan niya ang bawat guhit ng pinsel. Napakahusay, hindi ba? Pero napakalungkot, narinig niyang sabi ng isang babae sa kanyang likuran. Hindi lumingon si Ara. Nakinig lang siya. Sabi nila, ang trauma raw ang pinakamahusay na inspirasyon, sagot ng kasama nito. Kawawa rin, no? Isipin mo, makita mong masunog ang buong pamilya mo sa mismong harap mo. Sunog! At ang pinakamatindi, pagkatapos ng trahedya, hindi na raw siya nagsalita. Nawalan ng boses. Ang sining na lang ang naging paraan niya para kausapin ang mundo. Naramdaman ni Ara na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang katahimikan. Ang kalungkutan. Hindi ito isang pagpili lang. Ito ay isang sugat. Isang malalim na sugat. Habang abala ang isip niya sa pagproseso ng lahat, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi ito ang boses ng dalawang babaeng nag-uusap kanina. Ito ay iba. Mas malinaw. Mas malamig. Mas elegante. Mukhang naiintindihan mo ang mga gawa ni Anino. Ang boses ay nanggaling sa mismong likuran niya. Dahan-dahang lumingon si Ara. Nakatayo sa harap niya ang isang babae na tila hinugot mula sa isang fashion magazine. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang itim na damit na perpekto ang pagkakatahi. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ngumiti ang babae, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon.
Ako si Isabel Sandoval, ang may-ari ng gallery na ito. Ipinakilala nito ang sarili na may kasamang otoridad. Napalunok si Ara, hindi alam ang sasabihin. Ipinagpatuloy ni Isabelle ang pagsasalita, ang boses ay mahinahon pero may diin. Tinitigan niya si Ara ng diretsyo sa mata, na para bang nakikita niya ang lahat ng kanyang mga lihim. At ako rin ang taong mas nakakakilala kay Marco kaysa kaninuman. Marco. Ang pangalan ay parang isang bulong na dumaan sa pandinig ni Ara, ngunit kasabay nito ay isang kulog na yumanig sa buo niyang pagkatao. Sa wakas, may pangalan na ang lalaki sa may bintana. At ang babaeng nasa harap niya ang nagbigay nito. Naramdaman ni Ara na tila lumiliit siya sa ilalim ng matalas na titig ni Isabel Sandoval. Bago pa man siya makapag-isip ng isasagot, ngumiti si Isabel, isang ngiting tila pinraktis ng maraming beses sa harap ng salamin. Halika, mag-usap tayo sa isang lugar na mas komportable, sabi ni Isabel, hindi isang tanong kundi isang utos na binalot sa lambing. Walang nagawa si Ara kundi sumunod. Dinala siya ni Isabel sa isang coffee shop sa kabilang kalye. Hindi ito tulad ng mga karinderya o kapihan na alam niya. Ang hangin sa loob ay mabango. Ang mga upuan ay malambot. At ang katahimikan ay nababasag lang ng mahinang tunog ng porselana at mga pabulong na usapan. Umupo si Ara sa isang plush na upuan at inilagay ang kanyang luma at nabag sa kanyang kandungan, yakap-yakap na parang isang kalasag. Pinagmasdan niya si Isabelle na umorder para sa kanila na may kumpiyansa, binabanggit ang mga pangalan ng kape na ngayon lang narinig ni Ara. Sino ba ako para umupo dito? Tanong niya sa sarili. Nang bumalik si Isabel sa mesa, dala ang dalawang mamahaling tasa, nagsimula itong magkwento. Si Marco is a very special person, panimula ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Ang nakikita mo sa mga painting niya, ang kalungkutan, ang pag-iisa totoo ang lahat ng iyon. Huminga ito ng malalim na para bang naghahanda para sa isang mabigat na revelasyon. Ang trahedya sa pamilya niya ay nag-iwan ng malalim na sugat. Hindi lang sa puso niya, kundi pati sa isip. Ang kondisyon niya ay tinatawag na selective mutism. Hindi siya pipi, Ara. Kaya niyang magsalita. Pinipili lang ng isip niya na huwag bilang proteksyon sa sarili. Isang paraan para hindi na niya muling maranasan ang sakit. Para kay Ara, ang bawat salita ni Isabelle ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa larawan ng lalaking kilala lang niya sa mga guhit. Ngayon, naiintindihan na niya. Kaya po ba siya umalis? Mahinang tanong ni Ara, ang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Isabelle, isang iting puno ng awa. Marco needs a quiet and controlled environment to heal. Isang lugar kung saan walang gulo, walang bigla ang pagbabago. As brought him to a private sanctuary. Ako ang tumutulong sa kanya sa therapy. Ako ang gumagabay sa kanya pabalik. Inilagay ni Isabelle ang sarili bilang tagapagligtas. At sa bawat salita niya, lalong nararamdaman ni Ara ang kanyang sarili bilang isang estranghero. Isang istorbo. Ang maingay at magulong kusina ni Aling Tess, iyon ba ang tinutukoy ni Isabelle na gulo? Ang simple at ordinaryo niyang mundo, iyon ba ang nakakasama kay Marco? Nagsimulang magtanim ng duda at hiya sa puso ni Ara. Mahilig siyang mag-drawing, hindi ba? Biglang tanong ni Isabelle. Ang tono ay naging mas magaan, mas kaswal. I'm sure he found your little eatery charming. May mga naiwan ba siyang guhit sa'yo? Mga munting alaala? Ang tanong ay simple, pero naramdaman ni Ara ang bigat sa likod nito. Naging protektado siya bigla. Ang mga guhit sa paper napkin, iyon ay sa kanya. Iyon ang kanilang mundo. Oo po, nauutal niyang sagot. Mga guhit lang po sa paper napkin. Tumango si Isabelle, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng interes na mas matalas kaysa sa ipinapakita ng kanyang ngiti. Napakabait niya, no? Kahit sa mga simpleng bagay, ipinapakita niya ang kanyang sining. Uminom si Isabelle ng kanyang kape, pinunasan ang kanyang labi ng isang table napkin na gawa sa tela. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang peking pag-unawa. Alam ko, nag-aalala ka sa kanya, sabi nito. At pinapahalagahan ko iyon. Kaya, pangako, kapag handa na siyang makakita ng ibang tao, kapag medyo magaling na siya, ikaw ang unang-una kong sasabihan. Dadalhin kita sa kanya.
Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Ara, pero agad din itong nalanta. Kapag handa na siya, kapag magaling na siya, mga salitang naglalagay ng pader sa pagitan nila. Mga salitang nagbibigay ng lahat ng kontrol kay Isabelle. Inilabas ni Isabel ang kanyang wallet at kumuha ng isang makapal at mamahaling calling card. Inabot niya ito kay Ara. Ito ang numero ko. Kung may kailangan ka. Tiningnan ni Ara ang card. Isabel Sandoval. Si Sandoval Art Galleries. Ang mga salita ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Isang mundong napakalayo sa kanya. Tumayo na si Isabelle, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ngumiti itong muli, ang huling galaw sa kanyang perpektong pagganap. Ara, sabi niya, ang boses ay bumaba, naging halos isang bulong. Kung talagang mahalaga sa'yo si Marco, iwanan mo na siya sa akin. Lumapit ito ng bahagya, ang mabangong pabango ay dumampi sa hangin sa pagitan nila. Huwag mo na siyang hanapin. Hindi ito isang pakiusap. Hindi rin isang payo. Sa kabila ng malambing na tono, narinig ni Ara ang tunay na mensahe. Ito ay isang babala. Huwag mo na siyang hanapin. Ang mga salita ni Isabelle ay umalingaw sa isip ni Ara sa loob ng maraming araw. Ito ay isang babala, isang pader na itinayo sa pagitan niya at ni Marco. Dapat siyang matakot. Dapat siyang tumigil. Pero hindi. Habang mas inaalala niya ang pag-usap nila sa coffee shop, mas nararamdaman niyang may mali. Ang perpektong ngiti ni Isabel. Ang mga mata nitong tila nangungusap ng iba sa sinasabi ng bibig. At ang biglaang tanong tungkol sa mga guhit. Bakit interesado ang isang isifi ng gallery sa mga simpleng drawing sa paper napkin? Ang pagdududa ay parang isang maliit na buto na itinanim ni Isabel, umaasang tutubo itong takot. Ngunit sa puso ni Ara, ang tumubo ay pagtataka. Isang gabi, hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang calling card ni Isabel. Hindi niya ito tatawagan. Tinitigan niya ang pangalan ng gallery. Sandoval Art Galleries. Gamit ang luma niyang cellphone, hinanap niya ang pangalan ng kumpanya. Lumabas ang business address nito, mga artikulo, at isang link sa isang social magazine. Isang feature tungkol sa Sandoval Estate, ang tahanan ng pamilya. Naroon ang address. Isang exclusive subdivision sa labas ng syudad. Isang lugar na sa panaginip lang niya mapupuntahan. Kinabukasan, nagsinungaling si Ara kay Rina na may pupuntahan siyang kamag-anak. Sumakay siya ng bus, pagkatapos ay jeep, at sa huli ay tricycle hanggang sa marating niya ang malaking tarangkahan ng subdivision. Ang mga pader ay napakataas. Ang gwardiya sa gate ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang pulubi na naligaw. Sino po ang kailangan nila? Tanong ng gwardiya. Nag-imbento si Ara ng pangalan. Delivery po para kay Imrek Reyes. Hindi siya pinapasok. Naglakad siya sa kahabaan ng pader, naghahanap ng anumang pwedeng masilip. Sa isang bahagi, kung saan may malalaking puno, nakakita siya ng siwang. Isang siwang na sapat lang para makita ang mga mansyon sa loob. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ang bahay mula sa larawan sa magazine. Napakalaki nito. Puti at moderno, napapalibutan ng isang hardin na kasing perpekto ng mga painting sa gallery ni Isabelle. Para itong isang palasyo. O isang kulungan. Naglakad siya ng kaunti pa hanggang sa matapat siya sa tarangkahan ng mansyon. Gawa ito sa itim na bakal, matataas at matitibay. Wala siyang makita sa loob. Napabuntong hininga siya. Tatalikod na sana siya nang bumukas ang tarangkahan. Isang itim at makintab na kotse ang pumasok. Bago pa ito tuluyang sumarado, nagkaroon siya ng ilang segundo para masilip ang loob. Nakita niya ang hardin. At sa gitna ng hardin, nakaupo sa isang puting silya, nakita niya siya. Si Marco. Nakatitig lang ito sa malayo, hawak ang isang lapis pero hindi nagsusulat. Sa tabi niya, nakatayo si Isabel. May sinasabi ito, ang mga kamay ay gumagalaw, puno ng sigla. Pagkatapos ay inilagay ni Isabelle ang kanyang kamay sa balikat ni Marco sa paraang mapang-angkin. Mula sa kinatatayuan ni Ara, mukha silang isang perpektong mag-asawa na nag-uusap sa kanilang hardin. Isang sikat na pintor at ang kanyang magandang musa. Ang tagapagligtas at ang kanyang inililigtas. Naramdaman ni Ara ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ito na ba iyon?
Ito na ba ang katotohanang ayaw niyang tanggapin? Na masaya na si Marco dito. Na siya lang ang nag-iisip na may espesyal sa pagitan nila? Para siyang isang hangal na sumunod hanggang dito para lang saktan ang sarili. Tatalikod na sana siya, handa nang tumakbo palayo, nang biglang lumingon si Marco. Hindi sa direksyon ni Isabel. Lumingon ito sa direksyon ng tarangkahan. Diretso sa direksyon niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. 1 segundo. 2 segundo. Huminto ang paghinga ni Ara. Naghihintay siya. Naghihintay ng kahit anong senyales. Isang ngiti. Isang pagkunot ng noo. Kahit ano. Ngunit ang nakita niya ay wala. Ang mga mata ni Marco ay malamig. Blanko. Walang kahit anong emosyon. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. O mas malala pa, para siyang tumitingin sa isang bagay na hindi niya gustong makita. Iyon na iyon. Iyon na ang sagot. Ang sakit ay kumalat sa buong dibdib niya, mas matindi kaysa noong nabasa niya ang salitang ipaalam. Dahil ngayon, nakita niya mismo mula sa mga mata nito. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, sa huling sandali, may nakita siyang isang munting galaw. Kinuyom ni Marco ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Mariin. Mahigpit. Isang mabilis na pagkuyom bago niya ito muling nirelak. Naalala ni Ara. Ganoon na ganoon ang ginagawa ni Marco sa kusina kapag may biglang pumasok na maingay na grupo o kapag may natapon na plato. Isang tahimik na senyales ng pagkainis o pagkabalisa o pagpipigil. Nawala ang galaw na iyon ng kasing bilis ng paglitaw nito. Tumalikod na si Marco, hinarap muli ang kawalan na para bang hindi siya nakita. Pero nakita iyon ni Ara. Tumalikod na rin siya, hindi na lumingon pa. Mabilis siyang naglakad palayo, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Talo na ako, sabi niya sa sarili. Pinili na niya ang mundo niya. Pinili na niya si Isabel. Ngunit habang naglalakad siya palayo, 2 imahe ang naglalaban sa kanyang isipan. Ang malamig at blangkong mga mata. At ang nakakuyom na kamao. Pagtanggi ba iyon o isang paghingi ng tulong? Nakatayo si Isabel sa harap ng bintanang salamin ng kanyang opisina, tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng syudad sa ibaba. Para sa iba, ito ay isang magandang tanawin. Para sa kanya, ito ay isang kaharian na unti-unti niyang inaangkin. Lumingon siya at tiningnan ang pader sa kanyang likuran. Hindi ito pinalamutya ng mga painting. Sa halip, naroon ang isang malaking diagram, isang family tree ng sining ng mga De La Cruz. Mga larawan ng mga obra maestra, mga petsa ng pagkakalikha, at mga presyo sa auction na may maraming zero. Isang imperyo. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang blangkong espasyo. Isang parihaba na may nakasulat na tanong sa loob, ang sketchbook ng matandang De La Cruz. Iyon ang nawawalang piraso. Ang korona. Ang susi sa lahat. Ang aklat na hindi lang naglalaman ng mga huling disenyo ng henyo, kundi pati na rin ang mga katibayan ng mga transaksyon, mga kasunduang magpapatunay na ang Sandoval Art Galleries ang mailigal na karapatan sa lahat ng ito. Isang maliit na detalye na kinalimutan ng kanyang ama na kunin bago't nangyari ang aksidente, maraming taon na ang nakalipas. Napatiimbagang si Isabelle. Si Marco. Ang gintong gansa niya. Ang sirang obra maestra na kailangan niyang ayusin para makuha ang gusto niya. Ngunit nagmamatigas ito. At ngayon, mayroon pang isang maliit na aberya. Isang kusinera. Ang babae sa labas ng tarangkahan kanina. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Marco nang masulyapan niya ito. Isang reaksyon na hindi niya gusto. Ang mga emosyon ay delikado. Ang mga ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Kinuha niya ang kanyang susi at bumaba. Dinaanan niya ang malawak na sala at lumabas sa hardin kung saan nakaupo si Marco. Ang kanyang perpektong bilanggo sa isang ginintuang haula. May bisita ka kanina, sabi ni Isabel, ang boses ay kalmado habang inaayos ang isang nalaglag na dahon sa halaman. Hindi kumibo si Marco. Patuloy lang itong nakatitig sa kawalan. Umupo si Isabel sa tapat niya. Marco, alam nating pareho kung bakit ka nandito. Para gumaling ka. Para protektahan ka. At para protektahan ang pamana ng iyong ama. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Nasaan ang sketchbook, Marco?
Katahimikan. Tanging ang marahang hangin lang ang maririnig. Alam kong nasa iyo. Ikaw lang ang nakakaalam. Ang aklat na iyon pag-aari iyon ng gallery. Ito ang mag-aayos sa lahat. Ito ang magbibigay ng kapayapaan sa alaala ng iyong mga magulang. Ginamit niya ang salitang kapayapaan, pero ang nasa isip niya ay pagmamay-ari. Nang hindi pa rin ito kumibo, huminga siya ng malalim, nawawalan na ng pasensya. Ang kusinera, sabi niya, binabago ang kanyang taktika. Araceli Santos. Simple lang ang buhay niya. Nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya. Nag-aalaga sa mga alaala mo. May bahagyang pagbabago sa mga mata ni Marco. Isang kislap ng pag-aalala. Nahuli ito ni Isabel. Sayang, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may dalang lason. Sayang kung may mangyari sa tahimik niyang buhay. Alam mo na mga aksidente. Nangyayari ang mga iyon. Tulad na nangyari sa lumang bodega ng pamilya mo. Iyon na iyon. Ang direktang pagtama sa sugat. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Marco. Ngunit ang mukha nito ay nanatiling parang bato. Tumayo si Isabel. Talunan siya sa laban na ito sa ngayon. Pero marami pang paraan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Nandito ako, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. May ipapatrabaho ako sa'yo, sabi ni Isabel, malamig at direkta. Isang babae. Araceli Santos. Nagtatrabaho sa kusina ni Aling Tess sa Quezon City. Anong kailangan mong malaman? Lahat, sagot ni Isabel. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. At gusto kong kunin mo ang lahat ng bagay na ibinigay sa kanya ni Marco. Lahat. Lalo na ang mga drawing. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan. Bakit interesado si Marco sa babaeng iyon? At bakit interesado siya sa mga simpleng drawing? May kinuha siyang folder sa kanyang drawer. Sa loob nito ay ang mga larawang ipinakuha niya sa mga gamit ni Marco. Naroon ang isang kopya ng guhit na nakita niyang hawak ng bata na nag-abot nito kay Ara. Ang hawla na may bukas na pinto. Tiningnan niya ito. Sa unang tingin, isa itong sentimental na basura. Isang malungkot na paalam. Cheesy, bulong niya sa sarili. Romantikong kalokohan. Ngunit hindi siya si Ara. Hindi emosyon ang hinahanap niya. Naghahanap siya ng impormasyon. Pinag-aralan niyang muli ang guhit. Ang hawla. Ang ibon. Ang salitang paalam. Napaka-simple. Masyadong simple. Pagkatapos, isang detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na hindi mapapansin ng isang taong puno ng emosyon. Ang mga anino sa ilalim ng mga rehas ng hawla. Hindi sila basta anino. May pattern. Ang iba ay mahaba, ang iba ay maikli. Parang isang code. Isang bagay na pamilyar. Bigla siyang napatayo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Kinuha niya ang isang lumang mapa ng syudad mula sa kanyang estante. Ang mapa noong panahon na ang mga pangalan ng kalye ay iba pa. Inilatag niya ito sa kanyang mesa, sa tabi ng guhit. Mahaba, maikli, maikli. Mahaba, mahaba, maikli. Hindi ito anino. Ito ay Morse code. Dali-ali niyang isinalin ang mga guhit. Ang mga letra ay bumuo ng isang salita. Isang pangalan ng isang lumang kalye sa distrito ng mga pagawaan. At ang ibon na lumilipad palayo. Ang pakpak nito ay perpektong nakahugis sa isang liko sa kaling iyon, papunta sa isang partikular na lugar. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabelle. Kaya pala, ang romantikong tanga. Hindi lang siya nagpaalam sa babaeng iyon. Binigyan niya ito ng mapa. Ang mga araw pagkatapos ng pagpunta niya sa mansyon ni Isabelle ay napuno ng alinlangan. Ang imahe ng malamig na mga mata ni Marco ay paulit-ulit na bumabalik, isang multo na bumubulong sa kanya na sumuko na. Pero ang alaala ng nakakuyom na kamao ay isa ring multong hindi siya tinitigilan, bumubulong ng pag-asa. Alin ang totoo? Sinubukan ni Ara na ibalik sa normal ang lahat. Nag-focus siya sa kanyang trabaho sa kusina. Nagluto siya, nagsilbi, umiti. Ngunit may nagbago.
May isang bigat sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Lumingon siya. Wala namang tao sa madilim na eskinita. Tanging ang mga anino lang na sumasayaw sa ilalim ng ilaw ng poste. Binilisan niya ang kanyang lakad, ang tibok ng kanyang puso ay kasabay ng kanyang mga hakbang. Pagdating sa pinto ng kanyang apartment, nanginginig ang kamay niya habang ipinapasok ang susi. Ligtas. Baka guni-guni niya lang iyon. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Kinabukasan sa kusina, may isang customer na nagreklamo ng malakas. May buhok sa pagkain ko, sigaw nito, sapat na para marinig ng lahat. Agad na lumapit si Ara. Pasensya na po, sir. Papalitan ko po. Anong papalitan? Nawalan na ako ng gana. Ang dudumi ninyo dito. Hindi iyon ang unang beses na may nagreklamo, pero iba ang isang ito. Ang mga mata ng lalaki ay hindi galit. Malamig ito. Tila may ibang layunin. Pagkatapos ng eksena, umalis ito nang hindi nagbabayad, nag-iwan ng isang mesang magulo at mga customer na nagbubulungan. Hayaan mo na iyon, may mga taong sadyang ganyan, sabi ni Rina, tinatapik ang balikat niya. Pero alam ni Ara, may iba pa. Ang mga maliliit na bagay ay nagsimulang magpatong-patong. Isang peking food safety complaint ang isinampa laban sa kusina. May nag-vandalize sa pader sa labas ng kun'i isang gabi. Mga bagay na idinisenyo para guluhin ang kanilang munting mundo. Para saktan siya. Nagsimulang manahan ang takot sa puso ni Ara. Hindi na ito isang simpleng kwento ng pag-ibig na hindi nasuklian. Nagiging isang bangungot ito. At isang hapon, habang abala siya sa paghahanda para sa hapunan, pumasok ang bangungot sa pinto ng kusina. Nakatayo doon si Isabel Sandoval. Hindi na siya nakangiti. Hindi na siya nakasuot ng maskara ng pag-aalala. Ang suot niya ay isang damit na kasing talas ng kanyang mga titig. Ang kanyang presensya ay nagpabigat sa buong lugar na para bang hinigop nito ang lahat ng init at saya. Walang sinabi si Isabel. Naglakad lang ito papunta sa counter kung saan nakatayo si Ara. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay tumatama sa sahig na parang mga martilyo. Napatigil ang lahat. Maging si Rina ay natigilan sa pagpupunas ng mesa. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Isabel, ang boses ay walang emosyon. Wala na po tayong dapat pag-usapan, matapang na sagot ni Ara, kahit na ang puso niya ay gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Oh, meron. Meron tayong dapat pag-usapan. Isang maliit na bagay lang naman. Tumingin ito sa paligid ng kusina na may halong pandidiri. Kailangan ko ang drawing na ibinigay sa iyo ni Marco. Ang huling drawing. Nanlamig si Ara. Bakit po? Dahil pag-aari iyon ng Sandoval Art Galleries, madiin na sabi ni Isabel. Lahat ng likha ni Marco, habang nasa ilalim siya ng aking pangangalaga, ay pag-aari ko. Isa iyong kontrata. Kaya, ibigay mo sa akin. Hindi na ito isang pakiusap. Isa na itong utos. Dito na sumabog ang lahat ng pagtitimpi ni Ara. Ang takot na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Ito ay hindi na tungkol sa sining o kontrata. Ito ay tungkol sa huling alaala na mayroon siya. Ang huling koneksyon. Hindi, sabi ni Ara, ang boses niya ay nanginginig pero matatag. Ito ay ibinigay ni Marco sa akin. Sa akin ito. Tumaas ang kilay ni Isabel na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Talaga, tanong nito, ang boses ay puno ng pangungutya. Isang simpleng kusinera na walang alam? Ano ang gagawin mo dyan? Ididikit mo sa pader ng marumi mong kusina? Hindi niyo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi, tumawa si Isabel, isang tawang malamig at walang saya. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Ara. Naglalaro ka sa isang mundong hindi mo kilala. At sa mundong ito, ang mga taong katulad mo ay natatapakan lang. Tinalikuran siya ni Isabel. Ibibigay ko sa iyo ang isang araw para mag-isip. Dalhin mo sa gallery bukas. Kung hindi, huminto ito sa may pinto at lumingon, ang mga mata ay parang yelo. Baka ang susunod na magrereklamo ay ang buong health department na. Umalis si Isabelle, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan.
Nanginig ang mga tuhod ni Ara. Napahawak siya sa counter para suportahan ang sarili. Ara, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Rina, lumapit sa kanya. Sino yon? Bakit niya kinukuha ang drawing? Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pero si Rina, na laging praktikal, ay hindi tumigil. Teka, Sandoval Art Galleries. Parang narinig ko na yan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nag-type siya, nag-scroll, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Humarap siya kay Ara, ang mukha ay puno ng pagkabigla. Ara, tingnan mo to, sabi niya, iniharap ang screen ng cellphone kay Ara. Nakahanap ako ng lumang balita. Ang Sandoval Corporation inimbestigahan sila dati. Dahil sa pagkakasangkot sa isang sunog sa isang bodega ng sining maraming taon na ang nakalipas. Ang mundo ni Marco ay walang tunog, pero puno ito ng ingay. Ang ingay ng mga alaala. Ang pagbagsak ng nasusunog na kahoy. Ang sigaw ng kanyang ina. Ang huling tingin ng kanyang ama bago siya itinulak palabas. Ang mga sirenang palapit, pero huli na ang lahat. Ang katahimikan niya ay hindi kapayapaan. Ito ay isang pader na itinayo niya sa paligid ng mga ingay na iyon para hindi na siya muling masaktan. At sa loob ng maraming taon gumana ito. Hanggang sa dumating si Ara. Sa kusina ni Aling Tess, ang ingay ay iba. Ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga customer, ang sigaw ni Rina hindi ito nakakasakit. Ito ay tunay. Ito ay buhay. At si Ara. Ang kanyang ngiti. Ang paraan ng paglapag niya ng kape sa kanyang mesa, maingat at banayad. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang mga guhit, na para bang binabasa niya ang bawat linya. Sa piling niya, ang mga ingay sa kanyang ulo ay humihina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin, salamat. Gusto niyang sabihin, ang ganda mo. Gusto niyang sabihin, dito lang ako. Ngunit ang mga salita ay nakakulong sa kanyang lalamunan, sa likod ng pader ng takot. Kaya idinaan niya sa guhit. Ang bawat paper napkin ay isang salitang hindi niya masabi. Pero ngayon, ang kapirasong kapayapaan na iyon ay kinuha sa kanya. Ibinalik siya ni Isabel sa mundong gusto niyang takasan. Ang malaki at malamig na bahay na ito ay hindi santuwaryo. Isa itong mas magandang kulungan. Nakaupo siya sa kanyang studio, isang malinis at walang buhay na kwarto na ibinigay sa kanya ni Isabel. Nasa harap niya ang isang malaking canvas. Blanko. Tulad niya. Pumasok si Isabel nang hindi kumakatok. May ipapakita ako sa iyo, sabi nito, inilapag ang isang tablet sa kanyang harapan. Isang video. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha sa isang eskinita, malayo at medyo nanginginig ang kuha, na para bang galing sa isang nakatagong kamera. Sa video, naglalakad si Ara. Pauwi mula sa trabaho, yakap ang kanyang bag walang kamalay-malay. Pagkatapos, isang anino ang lumitaw sa likod niya. Isang lalaking sumusunod, pinapanatili ang distansya. Nanlamig ang dugo ni Marco. Ang tahimik na eskinita na dati isimbolo ng simpleng buhay ni Ara ay naging isang lugar ng panganib. Dahil sa kanya, ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtatago, ang kanyang nakaraan, lahat ng iyon ay naglagay sa panganib sa kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Pinatay ni Isabel ang video. Isang tagahanga lang daw, sabi nito, ang boses ay puno ng peking kaswa na tono. Pero alam mo na, sa panahon ngayon, hindi mo masasabi. Lalo na sa isang babaeng mag-isang umuuwi sa gabi. Tumingin si Marco kay Isabel, ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay nagpapakita ng isang damdamin. Galit. Isang malamig at tahimik na galit. Ngumiti si Isabel. Nakuha niya ang gusto niya. May isang event bukas ng gabi. Isang media launch para sa bago mong koleksyon. Kailangan kong ipakita sa mundo na si Anino ay matatag. Na siya ay nasa mabuting mga kamay. Lumapit ito, ang mga daliri ay marahang humahaplos sa blankong canvas. Kailangan nilang makita na tayo ay isang team. Na tayo ay magkasama. Kailangan mong tumayo sa tabi ko. Umiti ka man o hindi, wala akong pakialam. Ang kailangan ko lang ay ang presensya mo. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Gawin mo ang gusto ko at mananatiling ligtas si Ara.
Magsimula kang maging problema at hindi ko na masisiguro ang kaligtasan ng maliit mong kaibigan. Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Nakulong siya. Ang pader na itinayo niya para protektahan ang sarili ay ang mismong pader na kumukulong ngayon sa kanya at naglalagay sa panganib kay Ara. Wala siyang pagpipilian. Marahan siyang tumango. Isang beses lang. Isang senyales ng pagsuko. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabelle. Kinabukasan, ang gabi ng event ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin. Ang mga tao ay nakangiti, nag-uusap, umiinom ng mamahaling tsampag. Ang mundo ni Isabel. Nakatayo si Marco sa gitna ng lahat, parang isang estatwa. Binihisan siya ng isang mamahaling suit na hindi niya pinili. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalang interes, ngunit sa loob, sumisigaw siya. Bawat flash ng kamera ay parang isang dago. Bawat papuri na naririnig niya para sa kanyang sining ay parang isang insulto, dahil ang sining na iyon ay nabuo sa sakit na ginagamit ngayon ni Isabel laban sa kanya. Kinuha ni Isabelle ang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Nagpasalamat siya sa mga bisita, sa mga kritiko. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco at hinawakan ang braso nito. At syempre, ang henyo sa likod ng lahat, si Anino, sabi niya, ang ngiti ay perpekto. At masaya akong ibalita sa inyo, at ipaalam sa lahat, na siya ay nasa tabi ko, hindi lang bilang isang alagad ng sining, kundi bilang aking kapareha. Marami kaming pinagdaanan at ngayon, sama-sama naming haharapin ang hinaharap. Isang kasinungalingan. Isang laso na binalot sa matamis na salita. Nagpalakpakan ang mga tao. At sa gitna ng palakpakan, gumala ang mga mata ni Marco sa karamihan. Naghahanap siya ng kahit anong makakapitan. At pagkatapos, nakita niya siya. Nakatayo sa may likuran, malapit sa pinto, na para bang hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok. Si Ara. Nakasimpleng bestida, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at isang maliit, nagniningning na pag-asa. Tinitingnan niya si Marco na para bang naghihintay ng isang sagot. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang lahat. Ang mga tao, ang mga ilaw, ang ingay. Sila lang dalawa. Nakita niya ang tanong sa mga mata ni Ara, totoo ba ang lahat ng ito? Naalala ni Marco ang video. Ang anino sa likod ni Ara. Ang banta ni Isabel. Ito ang tanging paraan para protektahan siya. Ang saktan siya. Ang durugin ang kanyang puso para ilayo siya sa panganib. Habang nakatitig sa kanya, sinadya niyang alisin ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Giniwa niyang blanko ang kanyang mga mata. Malamig. Estranghero. Pagkatapos, sa harap ng lahat, sa harap niya, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Isabel na nasa kanyang braso at pinisil ito. Isang pampublikong pag-amin sa isang kasinungalingan. Patawarin mo ako, Ara, sigaw ng kanyang isip. Ito lang ang paraan. Nakita niya ito. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Ara. Ang maliit na pag-asa ay namatay, napalitan ng sakit at pagkabigla. Nakita niya kung paano gumuho ang mundo nito sa isang segundo. Nakita niya itong dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo, nawala sa karamihan ng mga taong nagdiriwang ng kanilang kasinungalingan. Naitulak na niya ito palayo. Nadurog na niya ang puso nito. Nailigtas na niya ito. At ngayon, siya ay tunay ng nag-iisa. Ang pag-uwi ni Ara mula sa event ay parang isang mahabang paglalakbay sa ilalim ng tubig. Hindi niya marinig ang ingay ng traffic. Hindi niya maramdaman ang pagod sa kanyang mga binti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang basag na puso. Pagpasok sa kanyang apartment, hindi niya binuksan ang ilaw. Dumiretso siya sa sahig, sa sulok ng kanyang kwarto, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa kadiliman, pinayagan niyang bumalik ang lahat. Ang malamig na mga mata ni Marco. Ang kamay nito na nakahawak kay Isabel. Ang palakpakan ng mga taong nagdiriwang ng kanyang pagkatalo. Tama si Rina. Tama ang lahat. Isa siyang hangal. Nag-imbento siya ng isang kwento ng pag-ibig sa kanyang isipan, binigyan ng kahulugan ang mga simpleng guhit, umasa sa isang bagay na hindi naman para sa kanya. Ang mga guhit. Ang kanyang munting kayamanan.
Ngayon, ang mga ito ay parang mga simbolo ng kanyang katangahan. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa ilalim ng kanyang kama at kinuha ang kahon ng biskwit. Inilabas niya ang mga ito, ang mga nakatuping paper napkin, at inilagay sa kanyang harapan. Gusto niyang punitin ang mga ito, isa-isa. Gusto niyang sunugin. Gusto niyang burahin ang bawat alaala. Kukunin na sana niya ang unang piraso nang biglang bumukas ang pinto. Ara! Si Rina, may dalang isang plastic bag ng pagkain. Binuksan nito ang ilaw at nakita si Ara sa sahig, napapalibutan ng mga papel. Agad nitong ibinaba ang dala at lumuhod sa tabi niya. Ara, ano nang nangyari? Nakita kita kanina sa tsiyi, anong ginagawa mo doon? Hindi sumagot si Ara. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng dumaloy ng walang tunog. Niyakap siya ni Rina. Sige na, iiyak mo lang yan. Nandito lang ako. At umiyak nga si Ara. Isinumbat niya ang lahat, ang sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagiging talunan. Hinayaan lang siya ni Rina, hinahaplos ang kanyang likod hanggang sa humupa ang kanyang mga hikbi. Tapos na, bulong ni Ara, ang boses ay paos. Wala na. Ibibigay ko na sa kanya ang drawing bukas. Susuko na ako. Umupo ng maayos si Rina at tiningnan siya ng seryoso. Susuko ka. Tumango si Ara. Dahil lang sa nakita mo, tanong ni Rina, ang tono ay hindi na malambing. May bahid na ito ng pagkadismaya. Dahil nakita mong hinawakan niya ang kamay ng bruhang iyon? Ara, gumising ka nga. Nagulat si Ara sa biglang pagbabago ng tono ni Rina. Isipin mo, pagpapatuloy nito, itinuturo ang mga guhit sa sahig. Kung hindi importante ang mga iyan, bakit nagpunta dito iyong si Isabel? Isang sihi, pupunta sa maliit nating kusina para lang sa isang pirasong papel. At pagkatapos, tatakutin ka pa? Hindi ba't kahina-hinala iyon? Kung basura lang to, bakit desperado siyang makuha? Ang mga salita ni Rina ay parang isang sampal na gumising kay Ara mula sa kanyang pagkatulala. May punto ito. Ang takot at pananakot ni Isabel ay hindi tugma sa halaga ng isang simpleng drawing. Maliban na lang kung hindi ito isang simpleng drawing. Ang sabi niya, para daw sa kontratad. Mahinang sabi ni Ara. Kontrata? Sa tingin mo maniniwala ako doon? Umiling si Rina. Hindi. May iba pa. May tinatago ang drawing na iyan. At alam nating pareho na hindi ka susukuan ni Isabel kahit ibigay mo pa yan. Gagamitin niya iyan laban sa'yo o laban kay Marco. Tumingin si Ara kay Rina, pagkatapos ay sa huling guhit na nakapatong sa ibabaw ng lahat, ang haula na may bukas na pinto. Ang paalam. Kunin mo iyan, utos ni Rina. Kinuha ito ni Ara. Inilatag nila ito sa maliit na mesa sa gitna ng kwarto. Kinuha ni Rina ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight para mas lalo itong maliwanagan. Tingnan nating mabuti, sabi ni Rina. Bawat detalye. Tinitigan nila ang guhit. Ang haula. Ang ibon. Pareho pa rin. Isang simbolo ng paglaya at pamamaalam. Ang weird, sabi ni Rina, itinutok ang zoom ng kanyang kamera sa mga rehas ng haula. Tingnan mo ang mga anino sa ilalim ng mga rehas. Parang hindi tama ang pagkakaguhit. Hindi sila pare-pareho. Tumingin si Ara ng mas malapitan. Hindi nga anino ang mga iyon. Bahagi sila mismo ng guhit. Ang iba ay mahaba. Ang iba ay maikli. May pattern. Hindi sila anino, bulong ni Ara. Guhit talaga sila. Mahaba, maikli, maikli, mahabat. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rina. Teka. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-search. Parang Morse code. Inilabas niya ang isang chart ng Morse code. Isa-isa nilang sinuri ang pattern. Mahaba, maikli, maikli. Letrang AC. Maikli. Letrang AC. Maikli, mahaba, maikli. Letrang GC. At iba pa. Nang mabuo nila, ang mga letra ay bumuo ng isang pangalan. Yves Paso. Isang pangalan ng isang lumang kalye na halos wala nang nakakaalam. Okay, isang kalye, sabi ni Rina. Pero ano nang meron doon?
Ang mga mata ni Ara ay napunta sa ibon na lumilipad palabas ng haula. Ang guhit ay hindi lang basta guhit ng isang ibon. Ang kurba ng pakpak nito ang paraan ng paglipad pamilyar ito. Ang kurba, sabi ni Ara, ang puso niya ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Rina, hanapin mo ang lumang mapa ng Del Paso Street. Muling nag-type si Rina. Lumabas ang isang luma at kupas na mapa ng distrito. Itinabi niya ito sa drawing. At doon, nakita nila. Ang kurba ng pakpak ng ibon ay eksaktong tumutugma sa isang liko sa kalye. Isang liko na papunta sa isang partikular na lugar sa mapa na minarkahan bilang idistrito ng mga pagawaan. Isang mapa, bulong ni Rina, hindi makapaniwala. Nakatago sa isang drawing. Napatayo si Ara. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay napalitan ng isang malinaw at matinding kaliwanagan. Ang paalam ay hindi lang pamamaalam. Ang bukas na hawla ay hindi lang paglaya. Ito ay isang direksyon. Isang tiwala. Ibinigay sa kanya ni Marco ang susi. Ang lumang pagawaan ng mga artist, sabi ni Ara, ang boses niya ay hindi na nanginginig. Puno ito ng isang tapang na ngayon lang niya naramdaman. Tumingin siya kay Rina, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Alam ko kung nasaan to, sabi niya. Kailangan nating pumunta doon. Kailan, tanong ni Rina. Ngayon na. Gabi na. Ang Del Paso Street ay isang kalye na tila iniwan na ng panahon. Ang mga poste ng ilaw ay ilan lang at aandap-andap, nagbibigay ng mahinang liwanag sa mga gusaling luma at pinabayaan. Walang mga tao. Tanging ang tunog lang ng hangin na dumadaan sa mga sirang bintana ang maririnig. Sigurado ka ba dito, Ara? Bulong ni Rina. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya habang mahigpit siyang kumakapit sa braso ni Ara. Mukhang dito nagtatago ang lahat ng multo sa Pilipinas. Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa unahan. Ang takot ay naroon, nanunuot sa kanyang mga buto, pero mas malakas ang determinasyon. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita ng lumang mapa at ng guhit ni Marco. Huminto sila sa tapat ng isang malaking gusali na gawa sa ladrilyo. Ang pintura ay natutuklap na. Ang malaking bakal na pinto ay kinakalawang. Sa ibabaw nito, may isang kupas na karatula na halos hindi na mabasa, De La Cruz & Sons, Fine Arts & Crafts. Ito na ayun. Paano tayo papasok? Tanong ni Rina. Nakapadlock. Sinuri ni Ara ang guhit. Ang ibon. Ang dulo ng pakpak nito ay nakaturo sa isang partikular na punto sa mapa, sa gilid ng gusali. Doon tayo, sabi ni Ara, itinuturo ang isang madilim na eskinita sa gilid. Sumunod si Rina, halatang kinakabahan. Sa eskinita, nakakita sila ng isang maliit na pinto na gawa sa kahoy. Mukha itong mas lumapa kaysa sa pangunahing pinto. Sinubukan itong itulak ni Ara. Nakalock. Ngunit napansin niya ang isang maliit na siwang sa ibaba. Isang bagay na hindi mapapansin kung hindi mo alam na hahanapin. Lumuhod si Ara. Rina, tulungan mo ako. Gamit ang isang piraso ng alambre na nakita nila sa sahig, at sa tulong ng flashlight ng cellphone ni Rina, kinapa ni Ara ang isang maliit na kawit sa loob. Ito ay isang lumang mekanismo. Pagkatapos ng ilang nakakabahalang pagsubok, narinig nila ang isang mahinang click. Dahan-dahang bumukas ang pinto, nag-iingay sa bawat galaw. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ay pinaghalong alikabok, lumang kahoy, at ang mahinang, matamis na amoy ng pinatuyong pintura at turpentine. Isang amoy ng mga nakalimutang pangarap. Binuksan ni Rina ang flashlight ng kanyang cellphone, at ang liwanag ay gumuhit sa kadiliman, ipinapakita ang mga anino ng mga bagay sa loob. Mga malalaking canvas na nababalutan ng puting tela, parang mga multo. Mga estante na puno ng mga lata ng pintura at mga tuyong pinsel. Mga hindi natapos na eskultura na nakatayo sa mga sulok. Ito ang mundo ni Marco bago ito gumuho. Ano nang hinahanap natin, bulong ni Rina. Hindi ko alam, sagot ni Ara, ang kanyang mga mata ay gumagala, hinahanap ang susunod na palatandaan. Naglakad siya papunta sa gitna ng pagawaan. Doon, nakatayo ang isang malaking isel. May isang canvas pa rin dito, nakatakip. Dahan-dahang inalis ni Ara ang takip. Isang hindi tapos na painting. Isang babae at isang lalaki nakangiti.
Ang mga mukha nila ay pamilyar, kahawig ni Marco. Ang kanyang mga magulang. Pero ang larawan ay hindi tapos. Ang mga kamay nila, na dapat sana ay magkahawak, ay blanko pa. Sa likod ng painting, sa mismong isel, may nakaukit na simbolo. Isang araw. Ang parehong simbolo na iginuhit ni Marco sa isang paper napkin para sa kanya noon. Hinawakan ni Ara ang ukit. Naramdaman niyang lumuwag ito. Dahan-dahan niyang inikot. Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig nila, at isang bahagi ng pader sa kanilang likuran ang bahagyang umusad, nagpapakita ng isang madilim na espasyo. Isang secret compartment. Nagkatinginan sina Ara at Rina, hindi makapaniwala. Lumapit sila. Sa loob ng maliit na espasyo, may isang bagay lang. Isang makapal na leather-bound na aklat. Ang sketchbook. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang kinukuha ito. Maalikabok, mabigat. Ito ang dahilan ng lahat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga pahina ay puno ng mga perpektong guhit, mga disenyo, mga plano, mga ideya. At sa pagitan ng mga guhit, may mga sulat kamay na tala. Mga pangalan. Mga petsa. At isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, Sandoval. Mga detalye ng mga kasunduan, mga bayarin na hindi natanggap, mga pag-uusap na puno ng tensyon. Ito ang katibayan. Nakuha natin, bulong ni Rina, ang boses ay puno ng tagumpay. Ara, nakuha natin. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang naputol. Isang mabagal at sarkastikong palakpak ang umalingaw mula sa madilim na pasukan ng pagawaan. Napalingon sila, ang mga puso ay biglang bumagsak sa kanilang mga tiyan. Ang flashlight ni Rina ay naitutok sa direksyon ng tunog. Nakatayo doon si Isabel Sandoval, nakapamaywang. Sa likod niya, dalawang malalaking lalaki ang nakatayo na parang mga anino. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapanggap. Puno ito ng malamig na tagumpay. Salamat sa paggawa ng mahirap na bahagi para sa akin, Ginoong Santos, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay tumatago sa katahimikan. Talagang kahanga-hanga ang iyong dedikasyon. Kinilabutan si Ara. Paano? Paano niya nalaman? Ibigay mo sa akin ang aklat, utos ni Isabel, iniunat ang kanyang kamay. Ang mga lalaki sa likod niya ay nagsimulang humakbang papalapit. Huwag, sigaw ni Ara, niyakap ng mahigpit ang sketchbook. Tumawa si Isabel, isang tunog na nagpanginig sa buong lugar. Alam mo, may history ang lugar na ito sa apoy. Sayang naman kung magkakaroon ulit ng isa pang aksidente ngayong gabi. Sa loob ng malaki at malamig na bahay, naramdaman ni Marco ang pagbabago sa hangin. Nawala si Isabel. Ang karaniwang presensya niya na parang isang aninong nakabantay ay biglang naglaho. At kasabay ng kanyang pagkawala, isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Marco. Alam niya. Alam niyang nalaman na ni Isabelle ang tungkol sa mapa. Ang sketchbook. Ang kaisa-isang bagay na hinahabol nito mula pa noon. At may isa lang na lugar kung saan iyon matatagpuan. Ang lumang pagawaan. Ang puntod ng kanyang pamilya. Isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ang biglang nag-alab sa loob niya. Ang galit na iyon ay mas malakas kaysa sa takot. Mas malakas kaysa sa ingay ng mga alaala. Kailangan niyang makalabas. Hindi siya isang bilanggo na may posas. Ang kulungan niya ay gawa sa trauma at manipulasyon. Ngunit sa gabing ito, ang mga pader na iyon ay nagsimulang gumuho. Alam niya ang schedule ng mga gwardiya. Alam niya ang tungkol sa service exit sa likod na bihirang bantayan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-isip. Kumilos siya. Mabilis, tahimik, na parang isang anino na tumatakas sa sarili niyang kadiliman. Walang nakapansin sa kanya. Walang nakapigil. Ang pagtakbo niya sa mga kalye ng gabi ay isang karera laban sa oras. Bawat hinga niya ay mabigat. Bawat tibok ng puso niya ay isang panalangin. Ara! Huwag kang masaktan. Parating na ako. Nang marating niya ang Del Paso Street, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa madilim na bahagi ng kalye. Ang kotse ni Isabel. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Huli na ba siya? Dahan-dahan siyang lumapit sa pagawaan. Ang maliit na pinto sa gilid ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. At ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso.
Si Ara, yakap-yakap ang sketchbook ng kanyang ama, ang mukha ay puno ng takot pero may determinasyon. Si Rina, nakatayo sa likod nito, handang protektahan ang kaibigan. At si Isabelle, nakatayo na parang isang reyna, ang mga mata ay malamig at mapang-api, habang ang dalawang alagad niya ay papalapit sa mga babae. Ang eksena ay isang painting ng isang bangungot. Humakbang siya papasok. Ang paggalaw niya ay naglikha ng isang mahinang ingay. Napalingon si Isabel. Ang pagkagulat sa mukha nito ay hindi maitatago. Marco, paano ka di? Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ara. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito, isang halo ng takot at lunas nang makita siya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa kanyang ulo ay nawala, napalitan ng isang malinaw at matinding damdamin, protektahan siya. Aba, tingnan mo nga naman, sabi ni Isabelle, nakabawi na sa pagkagulat. Ang kanyang boses ay naging malambing na muli ang kanyang sandata. Marco, halika. Tapusin na natin to, para sa'yo rin to, para sa pamilya mo. Sinubukan nitong manipulahin siya sa huling pagkakataon. Ngunit hindi na ito gumagana. Sumay niya si Isabel sa isa sa kanyang mga tauhan. Kunin mo na yan. Ang lalaki ay humakbang papalapit kay Ara. Itinaas nito ang kamay. At doon, sumabog ang lahat. Ang lahat ng salitang kinulong niya sa loob ng isang dekada. Ang lahat ng sigaw na hindi niya mailabas. Ang lahat ng sakit, galit at pagmamahal. Lahat ay nag-ipon sa kanyang lalamunan, naghahanap ng labasan. Naramdaman niyang kumaskas ang kanyang vocal cords, na parang kinakalawang na bakal. Isang sakit. Isang pagsisikap. Huwag. Ang salita ay lumabas, hindi isang bulong, kundi isang sigaw. Paos, magaspang, at puno ng kapangyarihan. Parang isang kulog na yumanig sa buong pagawaan. Natigilan ang lahat. Ang tauhan ni Isabel ay napahinto. Si Rina ay napanganga. Si Isabelle ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. At si Ara tumingin ito sa kanya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Tumingin si Marco kay Isabel, ang pader ng katahimikan ay tuluyan ng gumuho. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy, isa-isa, kahit na nahihirapan. Ang sketchbook di. Sabi niya, ang bawat salita ay isang pakikibaka. Hindi para sa'yo. Marco, anong? Tanda ko pa, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay unti-unting lumilinaw. Tanda ko ang gabi ng sunog. Hindi iyon aksidente. Tumingin siya sa malayo na para bang nakikita ang nakaraan. Narinig ko kayo. Ang tatay mo. At ang tatay ko. Nag-aaway sila tungkol sa mga painting. Tungkol sa kasunduan na niloko ninyo. Tumigil ka, sigaw ni Isabelle, ang pagkukunwari ay nawala na. Nakita ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tumataas, puno ng sakit ng isang batang nakasaksi sa isang krimen. Nakita ko ang ginawa ng tatay mo. Ang pagsindi niya sa basahan na may gasolina. Sinadya niya iyon. Ang katotohanan. Isinambulat sa gitna ng pagawaan. At ikaw, sabi ni Marco, ibinalik ang kanyang tingin kay Isabel. Ang mga mata ay nag-aalab. Ginamit mo ang sakit ko. Ginamit mo ang alaala nila para makuha ang gusto mo. Tinago mo ako. Kinulong. Bawat salita ay isang hatol. Bawat salita ay isang paglaya. Napaatras si Isabel, wala nang masabi. Ang kanyang kapangyarihan ay gumuho sa bawat katotohanang lumalabas sa bibig ni Marco. Sa gitna ng katahimikan na sumunod, isang tunog ang nagsimulang marinig mula sa labas. Mahina sa simula, pagkatapos ay papalakas. Isang sirena. Papalapit. Napalingon si Rina kay Ara at mumiti. Nakatawag siya. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Tumingin siya sa pinto, pagkatapos ay kay Marco, pagkatapos ay sa sketchbook na hawak ni Ara. Ang kanyang mukha, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng tunay na emosyon. Takot. Alam niyang talo na siya. Ilang buwan ang lumipas. Ang ingay ng mga sirena at ang gulo sa lumang pagawaan ay napalitan na ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi payapa. Ang sketchbook, kasama ang testimonya ni Marco, ay naging sapat na ebidensya.
Si Isabel Sandoval at ang kanyang mga kasabwat ay nahaharap na sa batas, hindi lang para sa panloloko, kundi para sa muling pagbubukas ng kaso ng arson at homicide na matagal nang ibinaon sa limot. Ang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay unti-unti nang gumuho. Nasa't kusina ni Aling Test si Ara. Maaga pa, bago pa man dumating ang mga customer. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang ay pumupuno sa hangin. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, nakatayo si Marco. Hindi sa paborito niyang mesa sa may bintana, kundi sa loob mismo ng kusina, nakasuot ng simpleng apron. Dahan-dahan niyang hinihiwa ang mga sibuyas. Ang kanyang mga kamay, na dati gumuguhit lang ng mga obra maestra sa canvas, ay natututo na ngayong gumawa ng sining sa ibang paraan. Ang pagbabalik ng boses ni Marco ay hindi isang milagro na nangyari sa isang gabi. Isa itong proseso. Sa tulong ng therapy at sa walang sawang suporta ni Ara, unti-unti niyang natutunang gamitin muli ang mga salitang matagal niyang ikinulong. May mga araw na madali. May mga araw na ang mga salita ay ayaw lumabas. Ngunit sa bawat araw, lumalakas siya. Ara, sabi niya, ang boses ay medyo paos pa rin, lalo na sa umaga. Okay na ba ang hiwa ko? Tumingin si Ara sa mga hiniwang sibuyas. Hindi pantay-pantay pero ginawa ng may pag-iingat. Ngumiti siya. Okay na okay. Ang kanilang mga pag-uusap ay ganito. Simple. Hindi kailangan ng mahahabang pangungusap. Ang mahalaga ay naroon na ang tunog, ang koneksyon. Pinanood niya si Marco habang ipinagpapatuloy nito ang paghihiwa. Naalala niya ang kanilang unang totoong pag-uusap, ilang araw matapos ang insidente sa pagawaan. Umupo sila sa parehong mesa sa may bintana. Walang nagsalita sa simula. Pagkatapos, inilabas ni Marco ang isang pirasong papel at lapis. Akala ni Ara ay guguhit siya. Ngunit sa halip, isinulat niya ang isang salita, sorry. Umiling si Ara noon. Wala kang kasalanan. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. At sinubukan niyang magsalita. Kasalanan ko, sabi niya, pilit. Nasaktan kita. Iniligtas mo ako, sagot ni Ara. At iyon ang katotohanan. Mula noon, hindi na muling gumamit ng papel at lapis si Marco para makipag-usap sa kanya. Pinipilit niya, kahit na mahirap, dahil alam niyang iyon ang kailangan nilang dalawa. Ang marinig ang isa't isa. Ngayon, sa kusina, natapos na si Marco sa paghihiwa. Lumapit si Ara sa kaldero at tinikman ang niluluto niyang sinigang. Kulang pa sa asim. Kumuha siya ng isa pang sampalok. Habang naglalakad siya pabalik, may iniabot sa kanya si Marco. Hindi ito isang paper napkin. Isa itong maliit na canvas, nakalagay sa isang munting isel. Isang tunay na painting. Sa painting, nakaguhit ang dalawang tao sa loob ng isang kusina. Isang babae na nakangiting tumitikim ng sabaw mula sa sandok. At sa likod niya, isang lalaki na nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang liwanag sa painting ay hindi na malungkot at madilim. Ito ay mainit, masaya at puno ng pag-asa. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Para sa akin, tumango si Marco. Isang simpleng tango na nagsasabi ng lahat. Inilapag ni Ara ang painting sa isang maliit na mesa sa kusina, kung saan palagi niya itong makikita. Ito ang pinakamaganda sa lahat ng kanyang mga natanggap na guhit. Bumalik siya sa niluluto niya. Habang hinahalo niya ang sinigang, naramdaman niya ang paglapit ni Marco sa kanyang likuran. Dahan-dahan, ipinulupot ni Marco ang kanyang mga braso sa bewang ni Ara. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat nito. Isang yakap na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Napapikit si Ara, ninamnam ang sandali. Ang init ng yakap. Ang amoy ng niluluto nila. Ang tunog ng kanilang mga paghinga. Ito ang kanilang mundo. Ang kanilang kusina. Kumuha siya ng kaunting sabaw sa sandok, hinipan ito at dahan-dahang isinubo kay Marco. Ano ng lasa? Tanong niya, nakangiti. Tinitigan siya ni Marco. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata, binubura ang lahat ng bakas ng kalungkutan. Lumapit ito sa kanyang tenga at bumulong, ang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Masarap. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama namin. Salamat sa bawat minutong inilaan mo upang silipin ang mundo sa loob ng kusina ni Aling Tess, at sa pagsubaybay sa isang kwentong isinilang mula sa katahimikan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman kong buhay na buhay sina Ara at Marco. Naramdaman ko ang pag-asa ni Ara sa bawat guhit na kanyang tinitingnan, at ang bigat ng bawat salitang hindi masabi ni Marco. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang haula at may kakayahang hanapin ang susi para makalaya. Dahil higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ito ay isang kwento ng paghilom. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa mga salitang binibigkas, kundi sa mga matang nagkakaintindihan, sa mga guhit na nagkukwento, at sa katahimikang mayroong kasama. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at sa paghahanap ng sariling boses, kahit pa ang buong mundo ay tila bingi. Sana, sa kwento ni Ara at Marco, ay may napulot kayong aral at inspirasyon na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga paglalakbay. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga nararamdaman. Iwan lang po kayo ng komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwento. Maraming salamat at paalam.